Hi guys, samahan niyo ako. Yeah, I'm here. What's how I make this o English yon? Ayan guys, baking time tayo guys. Ayan yung ingredients niya. Kaya hali kayo, samahan niyo ako ulit guys. Ang gagawin natin ngayon ay cinnamon bread. Ayan lang guys, unahin natin yung warm milk natin at saka yung yes at saka 1 tablespoon na asukal. Lahat i-mix lang natin at i-set aside. Pero pag hindi yan guys bumula, ibig sabihin luma na yung yes natin or hindi na siya or nasobra na siya ng tagal sa ref o ganon. Kaya hindi na siya nabuhay kasi may buhay din po yung yes. And then ayan na guys, haluin lang natin. Simple lang to guys, manual lang ito. Yung asukal natin guys is 2 tablespoon lang kasi guys cinnamon bread ito guys, maraming asukal mamaya kasama ng cinnamon powder. Kaya yung dough natin is konting asukal lang at saka konting asin. Kaya ayan lang guys, halu-haluin lang natin. Nilagay ko na dyan guys yung ingredients. Panoorin nyo na lang. Ayan na guys yung ating yes. Maganda yung pagbula niya. Ibig sabihin, maganda yung pag-alsa niyan mamaya ng ating dough. So, kung marunong tayo guys mag-bake, hindi naman natin kailangan maging expert. Pero, pag marunong tayo guys, mas makakatipid tayo at alam natin kung ano yung ipapakain natin sa ating mga kasama sa bahay. At saka masarap pag fresh ang tinapay. Fresh na fresh. O, diba? Ganyan lang guys. Kaya ayan, siguraduhin ang kamay ay malinis. O, diba? Ganyan lang guys. Pero kung may mixer, so mas madali. Pero pag walang mixer, yun, manual lang. Ayan guys, kung nakita nyo, dinagdagan ko yan ng tubig. Kasi depende po sa flour. May flour na matakaw sa tubig. So, ginaya ko rin yan ang measurement niya. Actually, nakailang gawa ako. Pero ito ngayon guys, sobrahan ng dry. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil minsan sa pag sukat natin ng flour or ang flour natin is talagang nangangailangan ng more na tubig. Kaya ayan, 2 kutsara pa yan guys ang dinagdag ko guys. Kaya at least mag-give idea din sa inyo. Pero madali lang ito imasahin kasi nga hindi siya mabasang mabasa katulad ng ibang dough. Ito madali lang siya. So ayan na guys, masahin na natin sa tawag dito flat surface kasi mas madali kaysa doon sa loob ng ating bowl. Bali, minasa ko lang to guys ng mga 5 to 7 minutes. Pero pag malakas ka guys, 5 minutes lang makukuha mo na siya guys. Pero sa akin dahil hindi ako ganun kalakas, ayan, minsan depende yan guys kung minsan 7 or 10 minutes. Depende sa pagpaalsa mo guys. Tapos imasa mo siya o i-knead mo na lang siya guys hanggang sa lumambot na yung dough. Kasi diba sa simula matigas, makikita nyo naman yung tigas niya. Pero pag tumagal ng tumagal, ayan na guys, hindi na siya napupunit basta-basta. Pero pag mapupunit pa yan siya, hindi pa siya ganun ka gandang dapat kailangan konting tawag dito, masa. Ayun na guys, paalsahin natin. Sure natin na may mantika yung ating bowl para hindi siya dumikit. And then paalsahin ko siya ng 30 to 1 hour. 30 minutes to 1 hour. Depende sa inyo din guys. Diba? Sayaw-sayaw. Ayan na guys, tapos na yan na paalsa. Kaya sayaw-sayaw na. Ang ganda ng pagkaalsa niya guys. And then hahatiin ko siya sa 2 para manipis yung aking pagplat ng tinapay. Kasi mas maganda pag manipis. Depende sa style nyo. Tsaka sa pang taste nyo. Ako gusto ko ng manipis pag cinnamon bread. And then, ayan, butter. Either butter or margarine. I-spread lang natin. And then, ayan na guys yung ating asukal at saka
cinnamon powder. Kaya kung nakita nyo kanina yung ating dough is konting asukal lang. Kasi ayaw ko guys ng sobrang tamis kasi matatamis na yan kasi dahil sa yung ating cinnamon is mayroon ng asukal. Mix na yung pula at saka puting asukal. Mas masarap siya guys kumpara sa puro puti lang. O diba ganyan lang siya guys kadali and then i-roll lang natin. So, kahit hindi tayo expert, pwedeng-pwede siya. And then, ayan guys, yung technique ko guys, para hindi siya mahirap na i-cut at hindi masisira yung forma niya. Ang ginamit ko dyan guys is yung sinulid. Dublihin mo lang yung sinulid para medyo makapal siya. Kaya ayan, o diba, hindi nasira yung ano niya, yung forma niya or hindi nag-flat kumpara sa knife na gagamitin. Okay lang ko ang knife natin or kutsilyo natin is matalas. Pero pag hindi is pumipipi siya. Kaya ako mas gumagamit ako ng sinulid. Ayan na yung pangalawa natin guys. O diba madali lang siya guys. And then, pagkatapos niyan guys, paalsahin ulit natin, depende sa inyo. Sa akin, pinaalsa ko siya ulit ng 30 minutes bago ko siya i-bake ng 180 degrees to 15 minutes. Depende sa oven rin yan guys. Kahit na hindi ako expert guys, ni-share ko sa inyo the way na ako kasi nakailang beses na rin akong gumagawa. Dahil dito sa bahay, mas gusto nila yung sariling gawa kaysa bibili sa labas. Ayan na guys, ready to bake na siya guys. Pero kung ang oven nyo is medyo mainit, pagkadating ng 8 or 10 minutes, i-check nyo na siya. Tapos bigla ilipat nyo siya sa medyo mababa na siya guys. Ayan guys, ito na yung niluto nating cinnamon bread. Hindi ko na siya guys nilagyan ng icing sa taas kasi pang personal naman. Ayaw nila ng maraming asukal. Pwede to guys lagyan ng yung sugar icing na lalagyan mo ng lemon or calamansi. Mas masarap siya guys. Parang mabasa lang siya tapos i-spread mo sa taas. Yon. Kaya ito guys, ayan. Yan yung pit niya. Ayan yung mainit pa guys. Mainit pa, mainit. And then, ito yung texture niya. Tama lang yung asukal niya guys. Kasi wala tong asukal yung ano niya. Amin nilagay ko pala ng tablespoon lang.